Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang dalaga kung paano niya nahanap ang kanyang Prince Charming sa kabilang ibayo ng mundo. Siya ay si Diday. Mula noong bata pa ako, wala akong ibang pangarap kundi ang makapag-asawa ng foreigner. Amerikano man yan, Australiano, Briton, basta dayuhan. May tiyahin kasi kami noon na naghihikaho sa buhay. Pero nang makapag-asawa ng foreigner, nag-migrate sa US at naging maayos ang buhay. Araw-gabi, yon ang panalangin ko sa Diyos. Gising na yung call center agent natin. Hoy, Diday! Tingnan mo nga yung mata mo, nangingitim na. Ayun na lang kasi ako pansinin. Kung ang pagpupuyat mo sa dating app na yan para sa paghahanap mo ng foreigner, itinutulog mo na lang, baka marami kang napanaginipan. Kung ang pangingialam mo kaya sa akin, itinatrabaho mo na, Ha? baka nakakatulong ka pa sa bayarin dito sa bahay, no? Hoy, pwede ba? Magsitigil nga kayo. Lagi kayo nagtatalo. Pareho naman kayo mga tamad. Hoy, ikaw Itoy, 35 ka na. Asa ka pa rin ng asa dito sa bahay. Maghanap ka na ng maayos sa na trabaho. Kung ayaw mong itapon ko sa labas ang bahay, mga damit mo. Be. At ikaw naman, Diday. Hoy! Oh. Po, tigilan mo na nga yung kahanap ng foreigner na boyfriend. Ilang taon ka na naghahanap? Puro naman mga bastos yung nakukuha mo. Mami, mamalayan ko na lang. Nagsasayaw ka ng nakahuwal. Ay, ano ka ba? Yan. Hindi ba nagsasalita ng ganyan? Oh my gosh. Ganyan ba talaga ang pagkakakilala niya sa akin? Oh, bakit? Desperada ka na, hindi ba? Desperada Of course not. Hindi ako desperada, no? At higit sa lahat, hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating ang panahon, magmamigrate din ako sa ibang bansa, kagaya ni Auntie Yayo. Oh, Diday, tingnan mo ang snow, ang kapal. Wow! Auntie Yayo! Gusto ko rin maglakad sa snow! Tapos gagawin kong halo-halo. Baliw. Auntie, baka naman may pinsan o kaya kaibigan yung hobby mo na single. Pakilala mo na kasi ako. Gusto mo ba ng dirty old man? Ayoko. Kayo talaga para ng sinanay. Hindi naman ako desperada. Gusto ko rin makapag-asawa ng maayos na foreigner, no? Yung mamahalin ako, aalagaan. True love pa lang hinahanap mo. Yes naman, Auntie Yayo. Mag-aral ka muna ng English. Yes, I know. Nagpa-practice na nga ako dito sa bahay eh. In preparation. Nararamdaman ko kasi, malapit ko na siyang makilala. Mangando, Uy, andiyan ba si Diday? sandali ha. Diday! Diday! Ay! Bakit po? Ito, si Minggoy, aakyat ng ligaw. Sus! Kala ko naman kung ano na. Minggoy, ano bakit? May dala akong puto. Uy, Mainit pa. Di ba sabi ko naman sa'yo, tumigil ka na ng panliligaw mo sa akin. oh, Diday, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo. Taong pumupunta rito si Minggoy sa'yo. Mabuti nga't nililigawan ka na maayos. At sa harapan ko ba? Saan ka pa makakakuha ng lalaking ganyan na yun? Ha? Tay, pinaprangka ko lang si Minggoy para wag na siya umasa pa. Minggoy, Oh, kaya mo bang buhayin itong anak mo? kayang-kaya ho. Nakita mo? Tay naman eh.
Abay, saka hanap mo ng foreigner niyan. Baka kalansay ka na hindi ka pa nakapag-aasawa. Aga mo yata nagising ngayon na. Paano kung hindi magigising agad tili ng tili sa kabilang kwarto si Diday? Himbing kasi ng tulog ko Hindi ko na malayan. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Ano ba yun? Hoy! Diday! Ano dyan? Ano nangyayari sa'yo? Kanina ka pa tili ng tili. Ano mo pa rin naka-jackpot sa loto, Jackpot talaga, Day! Ha? Tingnan mo! Ano yan? Sino yan? Sino yan? Sino nga yan? Sure, nung nakilala kong Amerikano. Ano? Kachat ko to mula pa na isang buwan. Tapos sabi niya sa akin kanina, gusto ro niya ako makita. Gusto niya ro maging seryoso ang lahat sa amin. Oh my gosh! Ay, ano? This Ano ka is ba? it! Manggas ng damit ko! Ano pupunit na Sabi ko sa kanya, pumunta siya dito sa Pilipinas anytime. At pagbalik niya na Amerika, sasama na ako sa kanya. Ano? Hindi mo pa nga nakikilala yun ng maayos? Sasama ka na? Kaya nga ako sasama na para makilala ko siya. Wow! Ayos itong sapatos. Saktong-sakto sa akin, oh. Ako itong ambag ko, tingnan mo. Maganda rin, Parang gawa sa totoong balatang ahas. Oh, Ando, yung sa iyo, ano? Baka kapag may umarbor dyan sa mga kapitbahay natin itong jacket na ito, kapag sinuot ko, Naku, ang kapal. Pwede kong isuot ito kapag Disyembre dahil malamig O ano daw? Nagustuhan niyo raw ba yung pinadala niya? Ay, Diday! Po! Sabihin mo sa amin pag tumawag siya sa iyo, Para makapagpasalamat naman kami. Diday, Po! kailan daw siya pupunta rito? Papuntay mo na rito nang maipakilala ko sa mga katropa ko. Tiyak na maiingit sila sa akin kasi may bayaw akong kano. Oo nga naman, Diday. Papuntahin mo na rito kasi, Jack. Pagbaba pa lang nun dyan sa bakura natin, ako, pagtitigilan na tayo ng mga kapitbahay natin. Mamumuti ang mga mata nila sa inggit. Ay, grabe kayo! Ano naman ang akala niyo sa jowa ko? Figurine na ipang di-display ninyo? Drama naman ito. Pera lang naman ang habol mo sa kanya Ganon. Oh, Kinaya ay, sapatos mo. Akin na yan! Joke lang. Ano ka pa naman? Ito lang ang lilinawin ko sa inyo sa pamilyang ito. Si Wilson, mahal ko siya. Hindi ako nakipagrelasyon sa kanya para lang makaahon tayo sa kahirapan. Nung una, ganyan ang nasa isip ko. Pero nung matagal na kami nagkakausap sa chat at sa video call, nag-iba na ang mindset ko. Mabuti siyang tao. Kaya nararapat lamang na pakitaan ko siya ng kabutihan din. At kung pupunta man siya dito, hindi natin siya tatratuhin figurine, kundi isang tao na may malinis na intensyon sa akin. Balita ko, kakasal ka na raw, Diday. Oo, Minggoy. Pasensya ka na, ha? Hindi kasi ako mayamang kagaya ng Amerikanong yun. Ano sinabi mo? Kung mapera rin siguro ako at maputi, baka matagal mo na akong pinatulan. Hoy, Minggoy. Ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Nakipagrelasyon sa isang foreigner dahil lang sa pera at itsura? Bakit? Hindi ba? Umalis ka nga sa harap ko. Umalis ka na! At huwag ka nang pupunta dito sa bahay kahit kailan, Kapag nakita pa kita rito, hahatarin kita ng walis tambo!
Nagkita kami kanina ng boyfriend mo. Nakilala ko na siya. Ay, oo nga, sabi niya sa akin, Auntie. Ano, kumusta? Naku, ang swerte mo. Bakit, Auntie? Mukhang in love talaga sa'yo ang mokong ngayon, ha? Ay, napansin niyo? Oo. At saka, single talaga siya, walang sapit. Talaga, Auntie? Oo! Mabait at mabuting tao. Sabi niya, magpapakasal kayo dyan. Oo, Auntie. Inaayos lang niya yung mga papeles niya, tapos lilipad na siya papunta rito. Nagbunga na rin yung pagtsatsaga mo gabi-gabi, ha? Tama ka, Auntie. Pero ikaw pa rin yung makapagsasabi kung talagang mabuti siyang tao. Kaya kilatisin mong mabuti kapag pumunta dyan sa inyo, okay? Yes, Auntie. Salamat! Ayan. Bago na mga kortina natin. Pati mga sapin sa kama, punda ng unan. Salamat, Nay. Pero iniisip ko, magustuhan ka pa kaya niya? Kapag nakita niyang ganito lang kasimple ang ating buhay? May tiwala ako sa kanya, Nay. Alam kong hindi siya ganung klaseng tao. Ay, sana nga. Natatakot kasi ako, anak. Baka bigla siyang umuwi ng Amerika kapag nadatan niyang maliit lamang tumbahay natin. Gawa pa sa nipa. Nay, kalma lang. Kahit gaano pa kaliit ang bahay natin, hindi ako mahihiyang ipakita sa kanya ang totoo kong pag-uugali at pamumuhay. Ay, sana nga. Sana nga. Oh, ano? Luto na ba yung adobo? Ay, nako. Tulungan mo ako. Iusog na natin itong upuan dito. Ano? Handa na ba kayo? Abay, dapat maramdaman niya mainit natin pagtanggap sa kanya, ha? Kasi baka umuwi yung bigla. Hindi pa ba mainit to, Nay? Buong barangay na yata ang narito. Tumutulong sa ating magluto at mag-ayos nitong barong-barong natin. Oo nga. May talo pa ni Wilson yung kakandidato, Mayor. Oh, Jerry. Hoy, pag niloko niya itong si Diday, buong barangay din ang ahabol sa kanya ba? Andiyan na! Ay! Andiyan na siya! Andiyan na! Malapit na rin yung nasasakyan yung taxi! Nay! Nay! Tinan mo nga, ayos na ba ito itsura ko? Uy, bakit naman kitang-kita naman yata yung dibdib mo diyan sa damit mo? Hindi ba maganda, Nay? Hindi ba Ay, maganda? magpalit ka. Ay. Yung pandalagang Pilipina. Papa. Mamaya niyan, isipin niya. Oo. Ayan na! Ayan na yung taxi, Nay! Ayun na. Ay, ayan! Oh, yun na. Bumaba na sa taxi! Oo nga. Ay! Amerikano nga! Aba. Ano pa ginagawa mo dyan? Salubungin mo na! Yun ang unang pagkakataong nakita namin ng personal, si Wilson Smith, ang aking asawa. Sabi ko nga, sa una, gusto ko magkaroon ng asawang foreigner dahil gusto ko umangat ang pamumuhay namin. Nang makilala ko siya, napagtanto kong marahil ganun na lang ang interes ko sa mga dayuhan dahil dayuhan talaga ang meant to be sa akin. Ngayon, narito kami sa Pilipinas pansamantala para magbakasyon. Hindi rin naman perpekto ang buhay namin. Marami rin pagsubok, pero masaya. Ako si Diday, at ito ang aking buhay. Kahit pa ilang milya ang distansya ng dalawang tao, kung niloob ng Diyos na pagtagpuin sila, magtatagpo at magtatagpo silang dalawa. Makarag Sigarap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Jude Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Diday. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni
Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang OFW na hindi lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang naging malaking suliranin. Siya ay si Samantha. Nakatapos ako ng isang pre-law course kung kaya sinuwerte akong matanggap bilang isang paralegal sa isang malaking law firm sa Dubai. Sa nasabing bansa ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si James. Pero dahil sa hindi magandang attitude ni James sa pinapasukan niyang restaurant bilang crew, natanggal siya sa trabaho at napilitang umuwi ng Pilipinas. Isang taon pa ang lumipas bago naman naaprubahan ang hiniling kong 2 buwang bakasyon mula sa 6 na taong pagsisilbi ko sa law firm. Totoo, Samantha? Nasa airport ka na? Opo, Manang Betty. Pero gaya nga naman sabi ko po sa inyo, sa bahay muna ni James ako tutuloy. First time ko po kasi makikilala ang pamilya niya mula nang ikasal kami sa Dubai. Abay, sige. Basta kapag uuwi ka na rito sa ancestral house ng daddy at mami mo, tawagan mo agad ako, ha? Opo, Manang. Tatawagan ko po kayo, pangako po. O sige na, bye. Basta masasabi ko lang sa iyo, Samantha, sa mga araw ng pagbabakasyon mo, kung makikita mo man na masyadong malapit sina James at Marga sa isa't isa, huwag mong bigyan ng anumang mali siya. Mga bata pa kasi sila, maganda na ang turingan nilang magpinsan. Totoong sinabi ni tayo, Ate Sam. Kahit kami man ni Marga, close rin sa isa't isa. Pero mas close nga lang sila ngayon ni Kuya James. Lalo na sa maboting usapan. Ganun ba? Hindi rin namin pwedeng pabayaan si Marga. Nangako ako sa puntod ng tatay niya, sa bunso kong kapatid, na hindi namin pababayaan ang anak niya. Kaya dito na namin siya pinatira. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Nauunawaan ko po. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Teka, may iba nga pala tayo ng usapan Yun ngang van na gusto kong mabili at gagawin kong pamasada. Sana mabigyan mo na ako ng pan-down payment ngayon. Ate Sam, yung sinabi ko rin sa yung pang-down payment sa kursunado kong motor sa kasa, ha? Ay, sige po, Itay. Pagkatapos nating kumain, ibibigay ko po sa inyo yung pera. Ay, Tsaka naku. yung sa'yo rin, Baron. Yun. Hindi ko naman talaga nakakalimutan Ayos. yun. Ox na ox ka talaga, Ate Sam. Sabi ko naman sa'yo, Baron, itong Ate Samantha mo, ang pag-asa natin sa buhay. Yun. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito na uwi ng SME mo, James. Nagustuhan mo? Bagay na bagay sa akin yung mga design tsaka kulay, oh. Sige lang, kuha ka lang ng kuha. Basta lahat ng mga gustuhan mo, sa'yo na. Pati itong bagong cellphone na to, ha? Oo. Oh, ito pang mga alahas, oh. Sige na, lahat ng trip mo, go! Talaga? Oo! Baka naman magwala yung asawa mo, ha? Ano ka ba? Hawak ko sa leg si Sam. Talaga? Kahit kailan. Hindi niya po pwedeng kontrayan ang gusto ko. Sunod-sunuran sa akin ang gagang yun. Si Marga ba yung nakita kong nagmamadaling lumabas sa banyo, Baron? Ha? Yung nakatapis lang ng tuwalya? Ay, ewan ko, Ate Sam. Hindi ko kasi napansin eh. Ang alam ko kasi, naliligo sa banyo ang Kuya James mo. Tinext ko siya kung nasan siya. Ang sagot niya, naliligo daw siya sa banyo. Ganun ba? Oo. Eh di, baka nasa banyo nga si Kuya. Kung ganun, ano at bakit galing si Marga sa banyo?
ni James mo? Aba, ewan, hindi ko alam. Pasensya na, Ate Sam, pero nagmamadali ako eh. May joyride kami ngayon ng tropa ko. Inaabala mo oras ko eh. Isang bagay lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Baron. Ano? May nangyayari ba sa pagitan ni Marga at ng Kuya James mo na hindi ko alam? Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat ni Marga? Paano kung magtuloy-tuloy nga ang paghinala sa inyo ni Samantha at putulan tayo ng sustento? O di damay-damay na tayo. Kaya nga kahit anong katok niya hindi ako lumabas ng banyo, hindi ba? Hanggat nagbabakasyon dito si Samantha, magpigil-pigil muna kayo ni Marga. Baka pare-pareho tayong maging nganga kapag natuklasan ng asawa mo yung mga ginagawa niyong magpinsan. Nahayaan ko na nga mga kabulastugan niyo, pero mag-ingat naman kayo. Hey, Sam! Sandali. Pwede ka makausap? May dapat ba tayong pag-usapan, Marga? Oy, yung nakita mo paghahalikan namin ni James sa isang gabi, mga nakainom lang kami noon. Nadala lang kami ng kalasingan namin. Gusto mong paniwalaan ko yung sinasabi mo? Ganon? Oo naman. Walang mali siya yun, ano? So, ang gusto mong palabasin, cousins with benefits lang kayo ng asawa ko. Na kapag gusto nyo magtalik, kahit sa madilim na sulok ng kusina, okay lang sa inyo, kaya dapat okay lang din sa akin. Ganun ba, Marga? Ay, uy, teka lang. Anong nagtatalik sa madilim na sulok ng kusina yung sinasabi mo? Wala akong alam dyan sa binibintang mo, ha? Kung hindi ko siguro kayo nakuhanan ng video, pwede mong ipagkaila. Sorry, Marga. Pero lahat ng kalaswaan na ginagawa nyo ni James, nakunan ko lahat ng pictures at videos. Kaya kung humantong man tayo sa demandahan, may mga ebidensya ako laban sa inyo. Ang tigas kasi ng tuktok ng dalawang yun eh. O ngayon, sino pa ang maghuhulog sa kanilang kumbat? Sa'yo nakapangalan yun. Kayo lang batay. Ako, yung kinuha ko rin hulugong motorsiklo sa kasa, sa akin din nakapangalan yun. Hindi lang yun. Pambira. Sino pa magpapalamon sa atin ngayon? Yun na nga eh. Tiyak sa natuklasan niyang kabalbala ng kuya mo at ni Marga. Hindi na tayo susustentuhan ni Samantha. Sam, please naman. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan muna natin lahat ng ito, okay? Enough, James. Nung nasa Dubai pa tayo, marami na rin akong dahilan para hiwalayan ka. Dahil sa pangit na trato mo sa akin bilang asawa. Pero para sirain mo at ng pamilya mo ang dignidad at pagkatao ko, hindi na ako papayag. Naawa lang naman ako kay Marga. May suicidal tendency siya kaya kapag tinanggihan ko ang gusto niya makipagtalik, nagtatangka siya maglaslas at ayoko namang ako ang maging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Kaya kahit magkadugo kayo, pinatulan mo ang mga kahinaan niya? Sam, kung alam mo lang, sinubukan ko na maglabanan ng kanyang kapusukan eh. Pero palagi akong nawawala ng lakas. Hindi ko may puliwanag kung bakit. Basta hindi ko alam. At dahil mahina ka, James, tulad ko rin, na nakuha mo ang kahinaan ng maging sunod-sunuran ako sa mga gusto mo. Pero ngayong nakilala ko na ang aking mga kalakasan, kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Maghiwalay na tayo. Alam ko, sinasabi mo lang yan pero hindi mo kayang gawin yan, Sam. Mamang driver, tara na. Paandarin nyo na ang taxi nyo. Malis na tayo rito. Teka, Sam, alam ko sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ka mabubuhay na wala ako kahit kailan. Sam, hindi mo nga kayanin mag-isa sa mundo. Nagkakamali ka, James. Oo. Minsan sa buhay ko naging mahina ako. At umasa ako sa iyo. Dahil inakala kong ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat ng bagay. Pero natutunan ko rin ipagtanggol ang aking sarili.
upang madama ko ang kalagahan ko bilang isang tao. Lalo na laban sa isang katulad mong mapang-abuso. Samantha, sigurado ka bang isasama ko na sa sinisigaan ko mga tuyon dahon ng SIM card mong ito? Opo, Manang Betty. Para hindi na po ako makontak ni James at ng pamilya niya. Alam kong hindi nila matanggap ang pag-alis ko sa poder nila. Kaya gagawa at gagawa sila ng paraan para mapabalik ako ron. Mabuti na lang. Hindi nila alam ang tungkol dito sa minana mong ancestral house na mga yumao mong magulang. Nang makita ko ang pagkaganid ni James sa lahat ng bagay, sa ilang taong pagsasama namin sa Dubai, natuto na rin ako maglihim sa kanya. Dahil siya kung nalaman niya ang tungkol sa bahay na ito, hindi niya ako titigilan para ilipat ito sa pangalan niya. Ang mahalaga, pinalaya mo na ang sarili mo sa kanya at sa pamilya niya. Minsan, hindi naman masamang isipin din muna ang sarili. Lalo na kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan mula sa mga taong ibinabagsak na ang pagkatao mo. Tama po kayo, Manang Betty. At ngayong araw na ito ang simula. Malaya na ako sa dating buhay na matagal ko nang gustong takasan. Malaya na ako sa mga sakit na halos dumurog sa aking buong kamalayan. Malayang malaya na ako sa nakaraan. Pagkatapos ng hindi magagandang pangyayari sa pagitan namin ni James at ng kanyang pamilya, minabuti kong makabalik na agad sa Dubai para maharap ko na rin ang mga naiwan kong trabaho sa law firm. Sa pagitan ng mga abalang araw ko sa pagtatrabaho, inasikaso ko na rin ang proseso ng pakikipaghiwalay ko kay James. At sa mabibigat na sitwasyong naganap sa aking buhay, natuklasan kong ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ay ang patuloy na pagkatakot kong magdesisyon para sa aking sarili. Ako si Samantha at ito ang aking buhay. May mga pagkakataong ang pananampalataya sa kalakasang magpasya ng isang tao ang siyang pangunahing susi upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Gayon din ang layuning muling magsimula ng isang bagong buhay na payapa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang mabuting empleyado at kaibigan. Siya ay si Monique. 10 years na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Ma'am Olga. Nagtagal ako doon dahil maayos naman ang pamamalakad ng kanyang daddy. Pero mailap si Ma'am Olga. Ganun pa man, sinikap kong maging mabuting empleyado at kaibigan sa kanya dahil ako ang kanyang assistant. Ma'am Olga, eto na po yung report ng ating finance department. Okay, Monique. Ilagay na lamang dito sa table ko. Yes, ma'am. Ma'am? Are you sick? Hindi. Wala akong sakit. Kanina ko pa po napapansin, matamlay kayo.
At nakapikit. Oo nga pala. Pinikit ko nga pala ang mga mata ko. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako kagabi. Gusto niyo, ikuha ko kayo ng gamot sa sakit ng ulo para makainom kayo. Para maging okay yung pakiramdam niyo at makapagtrabaho po. Salamat, Monique. Sige nga, please. Para magbago na mood ko. Ikukuha ko rin kayo ng sandwich para may laman po yung tiyan niyo bago kayo uminom ng gamot. Salamat uli. Oh, you're so thoughtful. Kayo rin naman, ma'am. Naaalala niyo kami. Maayos pa rin yung pamamalakad niyo sa company. Kahit hindi na active yung daddy niyo dito. Pero ma'am, mag-relax din po kayo paminsan-minsan. Bumasan niyo po yung sobrang sipag. Ma'am Olga, nabusog po ba kayo? Busog na busog, Harold. Masarap ka pala magluto, ah. Salamat naman po kung nagustuhan niyo luto ko. Ay, naku, ma'am. Talaga pong masarap magluto ang asawa ko. Sa kanya nga po ako natuto. Talaga? Opo. Kaya, pag maluwag po yung schedule niya, siya ang cook dito. Willing-willing ho si Monique sa luto ko, ma'am. Tignan niyo ang taba niya. Oy, lahat tayo mataba, ano? Pati yung dalawa nating anak. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya niyo. Abay, dapat pala, nung pa ako nagpunta rito. Hindi bale. Ngayon, alam ko na kung paano ako marirelax. Lagi akong pupunta rito. Sabi mo, Monique, mailap at hindi pala kwentong boss mo. Pero kanina, kwento siya ng kwento. Oo nga, natuwa nga ako kasi tingin ko, naging okay yung pakiramdam niya pag alis niya rito. Ang alam lang kasi namin sa kanya, alam mo, dalawa yung anak nila ni Sir Bernie. Yung panganay, last year lang umalis para mag-work abroad. Yung bunso na lang yung kasama nila. Yun lang yung alam namin. At kanina mo lang pala nalaman na hindi sila okay ng asawa niya. Oo. Matagal na pala siyang nagtitiis sa masamang ugali at pananakit ni Sir Bernie. At kaya pala nakita kong nakapikit siya kanina. Dahil hindi siya nakatulog. Dahil doon sa pag-aaway nila ng asawa niya. Ay, naku, kawawa naman siya. Bernie. Narito ka na pala. May lang natapos yung... Walang hiya ka? Bakit ka ba nanununtok? Wala naman akong ginawang masama. Sinungaling! Bakit ngayon ka nang dumating, ha? Nakapagkita ka sa lalaki mo? Ha? Bakit ka? Mali ang iniisip mo! Wala akong lalaki! Daddy, bakit sinasaktan niyo na naman si Mommy? Manloloko ang mami mo, Angelica! May lalaki siya! Yun ang dahilan kaya madalas siyang gabihin ng uwi! Tulad ngayon! May meeting kami! Hindi na lang yun natapos. Tama po si Mommy. Narinig ko sinabi niya yun sa atin kaninang nag-aalmusal tayo. Huwag mong ipagtatanggol ang mami mo, ha? Pinagtutulungan niyo pa ako! Daddy! Bakit ka ba nagkakaganyan, Bernie? Maraming taon na tayo mag-asawa. Wala ka namang napatunayan sa mga binsang mo sa akin. At huwag mong hintayin may makita ako, ha? Dahil kapag nangyari yun, papatayin kita! Daddy! Huwag naman po kayong ganyan. Malaking kasalanan po ang iniisip ninyo. Pati ikaw, Angelica! Papatayin ko! Dahil sa pagtatanggol mo sa babaeng to! Ma'am, kung gusto niyo, ako na lang makikipag-usap sa bisita natin. Anyway, alam ko naman yung concern niya. Para hindi na ho kayo mahirapan pa. Salamat, Monique. Talagang hirap ako itago ang mga pasako. Sinaktan na naman po ba kayo ni Sir? Tulad ng dati. Dahil sa hinala niya.
Ginabi na kasi ako ng uwi dahil sa meeting natin. Nagbanta pa nga siya, napapatayin ako. Oh, pati yung anak namin. Dahil pinagtatanggol ako ni Angelica. Oh my God! Ma'am, huwag ko kayo magagalit, ha? Pero, nasa tama kayang pag-iisip pa yung asawa niyo? Matagal ko na rin tanongin niya sa sarili ko. Kaya minsan, hinimo ko siyang patingin sa doktor. Pero nagalit siya. Sinaktan ako. Kaya hindi ko na siya kinausap patungkol doon. Pero ma'am, hindi po pwede magtiis na lang kayo. Lalo pat binabantaan yung buhay niyo. Ma'am, kung sabihin niyo kaya ito kay Sir Tony, sa daddy niyo. Ayoko na magsalita pa kay Daddy. Ha? Matanda na siya. Ayoko na problemahin niya ako. At isa pa siya ang pumilit sa akin. Napakasal kay Bernie. I'm so happy you came to visit me, Apo. I really want to see you, Lolo. I want to talk to you. Oh, it seems na may mabigat na problema ka. Is it about your boyfriend? No, Lolo. Wala naman po akong boyfriend eh. Well, anong gusto mo sabihin sa akin? This is about Daddy. Lolo, matagal na po kami may problema sa kanya. Ano? Siya po ang dahilan kaya ginusto ni Kuya na magtrabaho abroad. Para makalaya sa pananakit niya. Kapag pinagtatanggol si Mami sa pananakit niya. Sinasaktan ni Bernie ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Gusto mong bukas na lang tayo mamasyal ng mga bata? Oo. Eh bakit? Ano ba gagawin mo ngayon? Pupunta ako kina Ma'am Olga. Dadalawin ko. May sakit ba boss mo? Hindi ko alam. Pero kasi hindi siya pumasok kahapon. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Eh bakit ganun? Kaya nga nag-aalala ako. Hindi ko rin siya nakikitang naka-online. Okay, sige. Bukas na lang tayo mamasyal. Oh, mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Bakit po ba kayo nagagalit sa amin, Daddy? Wala naman po kaming kasalanan ni Mami. Arangawa mo na, Bernie. Huwag mong idamay sa galit mo sa akin si Angelica. Pinagtutulungan niyo ako mag-ina, ha? Niloloko niyo ako. Akala niyo, maloloko niyo ako, ha? Nagkakamali kayo. Daddy! Kaya ako kayo itinulong sa bahay na to. Hindi kita pinagtataksilan. Tumigil ka! Bago niyo akong tuluyang may bagsak, papatayin ko na kayo! Huwag niyo kami nigaling, mama kayo! Pamilya mo kami, Bernie. Anak natin si Angelica. Hindi ko sa anak! Anak mo siya sa ibang lalaki! Kaya magkakampi kayo! Diyos ko. Akala mo, hindi ko alam? Matalino ko. Hindi ako tulad ni Papa na napaliw dahil sa pagtataksil ni Mama. Nandito na ako kay na Ma'am Olga. Uy, bakit kaya bukas ang gate nila? Ma'am, hirap yan. Wala silang kaalam-alam, may nakapasok na pala sa kanilang bakuran. Tulad ko. Narito na ako sa mismong pintuan nila. Lumod ka, Olga. O Diyos ko, Lumod! ano yan? May naluluto si Bernie si Ma'am Olga. Huwag ka sa akin, Bernie. Magpapatayin niya. Papatayin niya si Ma'am? Magmakaawa ka. Hindi maaari ito. Tatawag ako ng pulis. Patawarin mo ko, Olga.
Kung hindi kita pinilit na ipakasal kay Bernie, hindi mo sasapitin ito. Daddy, habang panahon ako nagtiis sa pananakit niya. Ayaw niya magpagamot. Kahit gusto ko na siya dalhin sa doktor. Ngayon sa mental na ang diretsyo niya. Tutulungan kitang makabangon, anak. Kayo ng apo ko. At malimot ang mapait na pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Monique. Dinalaw mo ko noong araw na yon. Nailigtas mo ang buhay namin ng aking anak. Mabuti rin po, Ma'am Olga. At naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis. Ano pong sabi ni Sir Tony? Magbabakasyon muna kami sa ibang bansa upang makalimot. Salamat ulit sa iyo, ha? Hindi ka lang mabuting empleyado. Mabuting kaibigan ka rin. Kina Ma'am Olga pa rin ako nagtatrabaho. At dahil sa pangyayaring yon sa buhay naming lahat, lalong naging magkaibigan ang aming pamilya. Ako po si Monique, at ito ang aking buhay. Mapalad ang taong mabuting kaibigan. Sa kanya hindi ipagkakait ang magandang kapalaran. Makaragsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit Mel Carmen Amor, James Cuaton, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Monique. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong PR, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kasaysayan ng isang dalaga na matagal nang nawala ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa uri ng pagtrato sa kanya ng kanyang kasintahan. Siya ay si Doris. Sabi ko noon sa sarili ko, ang una kong boyfriend ay siya na ring huli. Kaya nung magkaroon ako ng karelasyon, sinikap kong magtagal kami hanggang sa ikasal. Pero hindi pa man kami nagiging mag-asawa, nakita ko na kung anong klaseng tao siya. Hindi ba sabi ko sa'yo, tanggalin mo man dyan itong damit ko! Inubat na ba ang braso ko? Masakit! Ano ba? Inutil ka eh! Wala kang silbi! Ginawa ko ng lahat pero hindi talaga naaalis yung mantsa! Eh ano ba gusto mo gawin ko? Kung hindi ka kasi tanga, hindi ito mamamantsahan! Bagong bili ko ito eh! Papalitan ko na lang! Mas mabuti siguro ikaw ang palitan ko! Hubert naman, wag! Sawang-sawa na ako sa relasyon na ito. Wala ka namang pakinabang eh! Wag, Hubert, wag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko'y iwan. Gagawin ko lahat. Pangako, bibilang kita ng bagong puno. Yung kagaya niyan mismo. Huwag mo lang akong iwan. Siguruhin mo lang ha? Ha? Namumuro ka na sa akin! Oo, Hubert. Huwag mo lang akong iwan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kaya. Uuwi ka rito para manghiram ng pera? Anong klaseng ibiyado ka, ha, Doris? Sorry, ma. Kapos lang talaga ako ngayon eh. Sabihin mo nga sa akin, may pinagkakagastusan ka bang iba? O
O baka naman ikaw ang bumubuhay sa boyfriend mo. Ma, hindi totoo yan. Ang dami mo na nakuhang pera sa akin. Talo mo pa yung estudyante pinag-aaral. Ma, sorry. Promise, babayaran ko ang lahat ng mga nakuha ko kapag may nakuha akong mas magandang trabaho. Ay nako, ewan ko sa'yo, Doris. Ma! Pinag-aral kita, ginastusan. Tapos ngayon, talo mo pa ang pulubing uuwi rito sa bahay para manlimos? Saka tingnan mo yung katawan mo. Para ka na may 7 anak. Ano ba? Nabibigyan mo pa ba ng oras yan sarili mo? Ha? Pagod lang ako sa trabaho. Ay, ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag mong hahayang madiscover ko lahat ang ginagawa mong kalokohan. Dahil kapag nagkataon, malilintikan ka sa akin. Happy anniversary, mahal. Ayos ah. Pasensya ka na. Ito lang ang kinaya ko. Na-surprise nga ako eh. Talaga? Asa regalo ko? Eto. Siyempre may regalo ka. Hindi Oo. pwedeng wala. Bubuksan ko na ah. Sige. Okay. Bah, uy, yung paborito kong polo. Uy, may bonus pa oh. Ano ito? Relo? Oo. Salamat, mahal. Hmm? Mahal na mahal kita. Oh, tara na. Kain na tayo. Sige. Mukhang masarap to ah. Ako? Hubert, Mm. 7 taon na tayo magkasintahan. Mm. Hindi ba tayo magpapakasal? Ano, Doris? Ayaw ka pa rin pakasalan ni Hubert? Ay, bakit ba? Ano ba plano niya sa'yo? 7 taon na kayong mag-boyfriend, pagkatapos 5 taon na kayo nag-live-in. Ang problema pa, hindi alam ng mga magulang mo na magkasama kayo sa isang apartment. Maghihintay na lang ako kung kailan niya na gugustuhin magpakasal kami. Alam mo, noon pa sinabihan na kita, ayoko kay Hubert para sa'yo. Hanggang ngayon hindi yan nagbabago. Kasi wala ko nakikita kabutihang dinudulot ng lalaking yun sa'yo. Phoebe, Alam mo, hanggang ngayon, pinapanalangin ko na sana magising ka na sa katotohanan. Dahil ngayon pa lang inaabuso ka na ng lalaking yun. Eh, paano kapag kasal na kayo? Oh, ay mabuti na rin siguro yung huwag ka muna niya pakasalan or wag na. Para malaya kang iwan siya kapag nauntog na yung ulo mo. pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Hubert. Ano? Bakit? Siya ba may hawak ng buhay mo? Ha? Ng pag-iisip mo? Ng puso mo? Ano ka ba? Isipin mo, may trabaho ka. Ano ba meron si Hubert na hindi mo mabitiwan? Paano siya kapag wala na ako? Wala nang mag-aasikaso sa kanya. Wala nang tatanggap sa kanya bilang siya. Mayayang ka na naman dyan sa pagkakaroon mo ng savior complex. Phoebe. Gusto mo maging tagapagligtas. Ito lang masasabi ko sa'yo. Agad kasama mo si Hubert, hindi magbabagong takbo ng buhay mo. Habang buhay ka ng ganyan, baon sa utang, walang panahon sa sarili, at higit sa lahat, battered girlfriend. Ito tatandaan mo, Doris. Babae ka. At mahalaga ka. Hindi lang tagapag-alaga na lasing kung boyfriend ang papel mo sa mundo. Bigyan mo ang pera. Dito nang inam ko eh. Wala na akong extra pera, Hubert Pambayad na natin ito sa renta nitong apartment. Bigyan mo muna sa akin yung pambayad. Una bahala sa renta rito. Sisweldo naman ako bukas makalabas. Pero, Hubert, Ayaw mo? dalawang buwan na tayo hindi nakakabayad Pangatlo na ngayon. Kapag hindi ko to naibayad bukas, palalayasin na tayo dito. Ibibigay mo sa akin o hindi?
Hubert! Ibibigay mo sa akin o hindi? Ha? Ibibigay mo o hindi? Ibibigay ko na. Ibibigay ko Ibibigay mo rin pala eh. Gusto mo pa masaktan. Kung hindi ka ba naman taka? Tama na! Ibibigay ko na! Ito na! Magluto mo ako ng nilagang baka. Pagdating ko mamaya, gusto kong makahigop ako ng mainit na sabaw. Ha? Pero pag... Gawin mo, sinabi ko. Kung hindi, dalawang mata mo ang pamamagain ko sa suntok. Naku, buwisit! Paano ako makakapagluto ng nilaga? Wala na akong pera! Pasensya ka na, Ian, ha? Ikaw kasi yung pinakamalapit ang workplace sa apartment ko. Eh, anong gagawin mo sa pera? Saka, bakit may pasaka na naman? Wala to. Sinaktan ka naman ba ni Hubert? Salamat dito sa pera. Ibabalik ko na lang kaagad dito. Doris, Ian, huwag mo na sana itong sabihin kay Phoebe. alam mo bang palaging nag-aalala sa'yo si Phoebe? Pasensya na kayo, ha? Kung gusto mo ng tulong, may angkal akong pulis. Pwede kitang tulungan sa sitwasyon mo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Ian. But, Aalis na ako. Bakit naman pinahiram mo pala pera, Ian? naawa ako eh. Ibibigay niya lang yon kay Hubert. Ipang susugal o kaya naman pang iinom. Phoebe, kailangan natin tulungan si Doris. Baka kapag pinabayaan natin siya, mamalayan na lang natin. Malamig na siyang bangkay. Matigas kasi ulo niya. Ayaw niyang iwan si Hubert. Iyan mo siya para makita niyang hinahanap niya. Pagod na ako ng kapapangaral sa kanya eh. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sino to, ha? Sino tong kachat mong ito? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong pakikialaman ng cellphone ko? Sino sabi ko eh? Huwag mo ko sisigon! Inuloko mo ako! May iba kang babae! Oo! May iba akong babae. O bakit? May magagawa ka? Ha? Noon pa kita gustong hiwalayan. Pero ikaw itong kapito ko. Sawa-sawa na ako sa'yo. Ako ang bumubuhay sa'yo! Tapos ito pa ikakati mo sa akin! Ginagamit mo lang ako! Tama si Bibi! Dapat noong bakit naman na kita! Doris! Huwag niyo mahabag. Pagod na ako sa'yo! Akala mo ba, hindi ko kayang lumaban, ha? Doris! Tinitiis ko lang ang lahat dahil mahal kita! Sandali! Pero sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Doris! Tubig. Tubig. Oo. Painumin mo siya ng tubig. Ito na. Oh, Doris, uminom ka muna ng tubig. Pinaayos na niya ang kalang reklamo mo laban kay Hubert. Huwag kang mag-alala, Doris. Yes? Ay, ano, Uncle. Oh, Ian. Hayaan ka muna naming makapagpahinga ngayon, ha? Ian. Phoebe. Baka pwedeng samahan niyo muna siya sa ospital, ha? Opo, Uncle. Opo, Uncle. Para matingnan naman yung mga pasahan niya, ha? At tuloy doon na siya makapagpahinga ng tuluyan, ha? Nasa kustudiya na namin ang boyfriend mo, Doris. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, ha? Salamat po, Uncle. Ikaw naman, Phoebe, ha? Oo. Mapalad ka rito sa pamangkin ko. Mabait itong tao, ha? Alam ko po yun. Ay, salamat. At Doris, huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng taong pahahalagahan ka, ha? Salamat po. Okay, ganito. Bukas, kapag
natingnan ka na sa ospital at nakapagpahinga ka roon, ha? Magbalik ka rito. Dahil kailangan namin ang statement mo. Okay? Ay, sa wakas. Nakalaya ka na sa isang nakakasakal na relasyon. Phoebe, paano na ako ngayon? Kaya ko bang magsimulang muli? Oo naman. Nakaya mo nga buhatin yung mabigat na upo ang yun para ipagtanggol yung sarili mo kay Hubert eh. Mabuti kang babae. Matapang. Maganda. At may kakayahan ka, Doris. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Hindi ka karapat dapat tratuhin na parang basura. Salamat sa iyo, Phoebe. Salamat sa inyo. Kahit kailan, hindi kayo sumuko sa akin. Dahil kaibigan ka namin. At higit sa lahat, mahalaga ka sa amin. Doon ko napagtantong tama si Phoebe. Kaya ko mabuhay na wala si Hubert dahil hindi siya ang kumukontrol ng buhay ko. Ngayon, bagamat wala pa akong sariling pamilya, ginagawa ko ang lahat para maibahagi ang leksyong natutunan ko sa aking karanasan. Nang sa ganon, gaya ko, makalaya rin ang mga babaeng kakilala ko sa isang maling relasyon. Ako po si Doris, at ito ang aking buhay. Ang babae at lalaki ay ginawa ng Panginoon na magkaagapay sa lahat ng bagay. Kung kaya hindi maaaring tratuhin ng sino mang lalaki ang isang babae na mas mababa sa kanya. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benabin, Phil Cruz, June Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Doris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig ninyo ang kwento ng isang ina na hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin ang pagdadalamhati ng masakit na pagsubok na sumukat din sa kanyang katatagan sa huli. Siya ay si Lydia. Karnal na magkakaibigan ang mga magulang namin ni Hernan. Kaya naging produkto kami ng isang arranged marriage. Gayunpaman, sa kabila nun, maayos pa rin namin nagampanan ang mga parte namin bilang isang mag-asawa. At bilang mga magulang ng aming mga naging anak na sina Denzel at Kenji, na ngayon pareho ng mahuhusay na civil engineers tulad din namin ng kanilang ama. Pero dahil marami kaming naisantabing mga pansariling pangarap ni Hernan nang kami kinasal, dumating ang sandaling nais din namin bigyan laya ang aming mga sarili para sa katuparan ng mga iyon. Pwede ba kitang maabala sa pagre-review mo sa mga plano ng susunod niyong proyekto, Lydia? Oo naman, Hernan. Ang totoo, pinapasadahan ko lang ulit yung mga papeles na pinapacheck sa akin ng kumpanya. Teka. Bakit ba may pakiramdam ako mahalaga ang sasabihin mo? Alam mo namang noon pa man, gusto ko na maglakbay sa iba't ibang bansa. Pero siyempre, kung saan ako makakakita ng opportunity para ma-practice ko pa ang profesyon ko para maging productive pa rin ako,
doon ako mamamalagi. Sure. Sure, Hernan. Karapatan mo yun. Oh, kailan ang plano mong pag-alis? Oh, as soon as possible. Sa Spain ang una kong destination. Gusto ko kasing maranasan ng Pasko ron eh. Okay. Tutulungan kita mag-impake ng mga gamit na dadalhin mo. Salamat. Simulat sa pool, napaka-supportive mo sa akin. Dahil ganun ka rin naman sa akin, Hernan. Sa buong panahon ng ating pagsasama, pinagkaloob mo sa akin at iginalang ang aking mga karapatan bilang iyong kabiyak. Pero para hindi magtampo sa iyo ang iyong mga anak, baka magpaalam ka rin sa kanila. Of course. Of course. Pwede ko ba namang makalimutan ang dalawang paborito kong engineers? Maganda nga kasi ang naging pagsusunuran nilang mag-asawa simulat sa pool. Kaya magaang nilang nadidesisyonan ang mga bagay-bagay. Kahit pa hanggang ngayong nagkaedad na sila. Yung katapatan ni Hernan kay Lydia, yun ang isa sa hinahangaan ko. Isipin mo arranged marriage sila. Pero ni minsan, hindi nakaisip ng babae si Hernan. At hindi ko rin sila naringgan ng issue tungkol sa pera. At kahit kailan, wala silang sinasabi tungkol sa isa't isa. Kundi, magagandang bagay lang. O di ba nga? Madalas sabihin ng iba, walang perpektong pagsasama. Pero tingnan mo napakaganda ng koneksyon ni Hernan at Lydia sa isa't isa. Huling laro na pala natin ng bowling to. Aalis ka na sa Makalawa. So, hindi pala namin kayo makakasama sa Pasko, Dad. Oh, kayo naman. Sa tandaan niyong yan, ilang Pasko na ba tayo magkakasama? Payakap ka, Dad. Kasi nga, kapag nasa malayo ka na, hindi na kita mayayakap. At hindi mo na rin ako mayayakap. Kuya, pwede pa. Wala namang mga ganyang salita. Para ka namamaalam na eh. O why? Hindi ba pagpapaalam naman talaga ang pagkikita natin ito? Dahil aalis nga si Daddy. Ewan ko sa'yo. Lahat dinadaan mo sa biro. Para sabihin ko sa'yo, sa buong buhay natin bilang magkakapatid, ayoko yung pagbibiro mo ngayon. Tsaka na nga. Hey, Kenji, anak, hindi pa tayo tapos magbanding ng kuya mo. Halika rito. Ma'am, ano nangyari kay kuya? Bakit itinakbo siya dito sa ospital? Wala na ang kuya mo. Wala na, Kenji is dead. What? Paano nangyari yun? Ang lakas-lakas ni kuya eh. Wala naman siya sakit. Naglihim siya sa atin. Matagal na siya may tumor sa utak. Abnormal ang paglaki ng mga selula sa loob ng kanyang utak. Nagpapagamot siya ng hindi natin alam. Ang masakit. Nakatakda pa na siyang operahan next month. Pero hindi na siya umabot sa kanyang operasyon. Pero paano yun naalaman ng lahat ng ito? Yung doktor, na-in-charge sa kanya ngayon. Iya pala ang neurologist ng kuya mo. Nasa record niyang isunin ang sakit ng kuya mo. Ganito! Diyos ko!
Sabihin mo hindi totoong lahat ng ito, ma'am. Sabihin mo hindi totoo! I'm sorry. Wala ako riyan sa mga panahong kailangan niyo ko. Nailagak na namin ng mga abonitensels sa kolumbarium. Pero ang iniisip ko naman ngayon, si Kenji. Oh, what about Kenji? Positive si Kenji sa T-cell lymphoma. What? Anong klaseng sakit yun? Isang uri ng cancer na inaatake ang lymph nodes. Lalo na kapag may infeksyon ng pasyente. Ang masakit na rare form pa ng T-cell lymphoma at tumama sa ating anak. Oh, God! Saan daw nakukuha ang ganong sakit, Lydia? Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor ang pinanggagalingan ng sakit. Kung hindi pa nga lumabas ang pamamaga ng mga mata ng anak ko, hindi ko malalaman sa resulta na rin ng mga laboratory test. Naooperahan ba ang sakit ni Kenji? Early stage pa lang naman daw. Kaya ini-schedule muna siya para sa chemotherapy. Titingnan muna ng mga doktor ang response ang system niya sa chemo. Ang mahalaga, curable pa rin ang sakit ni Kenji. Malaki pa ang chance na gumaling siya. Dagdagan pa natin ang ating mga dasal. Natutrauma na ako sa mga nangyayari. Bakit ang mga anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Lydia, minsan, may mga tanong tayo na hindi natin maintindihan. Pero lahat, may dahilan. Naiyak kami mag-ina na malaman ang findings niya. Bakit pinagdadaanan namin ang ganito? Samantalang wala naman kaming ginagawa, kundi puro kabutihan. Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Hindi pa ako lalabas ng ospital. Right now. Okay? Mataas. At pabalik-balik pa rin ang lagnat mo. Nainip na ako dito. Gusto ko nang pumasok sa trabaho. Kaya tambak na sa office desk ko ang mga didesign kong transportation projects. May mga laboratory test pa tayo nahihintayin ng mga resulta. Paano sasabihin ng doktor? Kailangan natin sumunod. Ma'am, mamamatay din ba ako? Kaya ni Kuya. Huwag. Huwag mo sabihin yan. Magkaiba kayo ng sakit ng kuya mo. Gagaling ka pa. Basta lahat ng medication, susundin natin. Lahat ng posibleng paraan. Hihilingin natin sa mga doktor. Lydia, Hernan? nagulo ang isip ko nang malaman kong kalagayan ni Kenji. At walang pumasok sa isipan ko kundi kailangan kong umuwi dahil kailangan niyo ko rito. Maaari nga lang. Napigilan ang mga nangyayari, Hernan. Kailangan natin tanggaping may mga sitwasyong tulad niyan na hindi natin makokontrol. Araw-araw. Wala pa sa pagkamatay ni Denzel at sa pagkakasakit ngayon ni Kenji. Nakatuon ako sa mga bagay na may magagawa pa tayo. Lalo na ang pag-usal ng mga panalangin sa nasa itaas. Yung hiningi ko sa iyong kalayaan,
para lang maranasan ko ang mga bagay na pinananabigan ko. Napilit ko pa rin gustong samantalahin. Hindi na pala dapat. Ang mga yun ang nagmulat sa akin. Nahigit sa mga yun, may mahalaga pa rin akong papel na dapat gampanan sa inyo ng ating mga anak. Hindi mo na itutuloy ang mga plano mong paglalakbay. Kayo ang pinakamahalagang biyayang meron ako sa akin buhay, Lydia. At sa bawat Paskong dumarating, kayo ang pinakamagandang regalong hindi matutumbasan ng ano pa mang material na kasiyahang maibibigay sa akin ng mundo. At si Denzel, mananatili siya sa ating mga puso. Masakit mawala ng anak. Lalo pat nakasama mo na ito na matagal sa loob ng maraming taon. Pero ano nga ba magagawa natin sa mga sitwasyong hindi naman natin makokontrol? Sabi nga, may dahilan ng lahat. Tulad din ng magandang dahilan na ipinagkaloob pa rin ng may kapal upang makapiling pa rin namin si Kenji, na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang chemotherapy. At sa mga pagitan namin ni Hernan, ang katapatan pa rin sa isa't isa ang palagi at palagi nagbubuklod sa aming mga puso. Ako po si Lydia. At ito po ang aking buhay. Napakahalaga ng pagtanaw ng tao sa pag-asa dahil ito ang magdidikta sa kanyang mga pagkilos. At kung bakit sa kabila ng madilim na kasalukuyan ay naniniwala pa rin tayong magkakaroon ng liwanag ang hinaharap sa bawat yugto ng ating mga buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Lydia. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang asawa at ang kanyang pinagdaanan sa pamilya ng kanyang asawa. Siya ay si Gina. Sa kultura nating mga Pinoy, madalas, kahit may asawa na ang isang tao, kailangan niya pa rin makipisan sa kanyang mga magulang o kaya naman sumuporta sa kanyang pamilya. Dito ako nahirapan nang mag-asawa na kami ni Fernan. Ay! Wala na namang bigas? Ano ba yan? Fernan! Fernan! O, bakit? Kabibili ko lang ng 10 kilong bigas nung isang linggo. Wala na naman. Naku, nakalimutan ko pala magsabi sa'yo. Pumunta si Inay dito kanina. Tumiram muna ng bigas. Ano? Papalitan niya raw pag sweldo ni Ryan sa susunod na linggo. Oy, paano tayo? Teka. Ayan. Bumili ka muna ng 2 kilo sa tindahan. 2 kilo? Hanggang kailan lang yan? Matagal pa ang sweldo mo.
Baka nga hindi na naman kayo bayaran ng pinagtatrabahuhan yung pabrika. Sige na, ako na bahala. Ibili mo na muna yan, ha? Ewan, di ko bumili. Oy, Gina! Papasok na ako sa trabaho! Gina! Oh, pagkasyahin mo na ito. Pasensya ka na ha. Yan lang ang kaya ko ipahiram sa'yo ngayon, Mare. Ayos lang. Mabuti nga, palagi mo akong pinahihiram ng pera kapag walang-wala na kami, Mila. O syempre naman. Ano pat naging magkapit-bahay tayo? Ay, nahihirapan na talaga ako. Ang hirap ng ganitong buhay. Makakaraos din kayo. Sa simula lang yan. Wala lang talaga akong pinadededing bata. Naku talagang maghahanap ako ng trabaho. Bakit nga pala naubusan ka agad kayo ng bigas? Hiniram na naman ang biyanan mo? Ay, nagpipigil lang ako. Kasi alam mo, Mila, ayoko naman makapagsalita ng hindi maganda kay nanay. Kaya lang, minsan, ang sakit kimkimin sa dibdib, ang sama ng loob. Kaya ako talaga, sinikap kong makahanap ng tirahan ng malayo sa pamilya ng asawa ko. Kasi talagang ayoko makisama sa mga biyanan ko. Lalo na't maingay din ang nanay ni Erwin. Buti ka pa. Ako, ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong buhay. Ato, tulungan na kita magbitbit ng mga pinamili mo. Salamat, Ryan. Naparito ka. Dito ka na pala, Gina. Oo, mahaba ang pila sa grocery kaya ako natagalan. Ganun ba? Ryan, dali mo muna itong mga pinamili ng ate mo sa usina, ha? Oo, kuya. Bakit nandito si Ryan? Teka. May tira pa ba dun sa binigay ko sa yung pang-grocery? Meron ba naman? Bakit? Pwede ba, iramin ko muna, ha? Ha? Kailangan daw ni Ryan ng konting halaga kasi may ipaayos dun sa motor niya. Nakalaan ang perang ito sa diaper at gatas ni baby. Ako na bahala dun. May darating pa namang pera sa atin sa susunod na linggo, ha? Pero Kaya muna. naman Wala siyang ibang tatakbuhan kundi ako. Tayo. Hindi ko naman siya pwedeng pauwiin na walang dala. Ito. Dinhalan ko kayo ng mga ani doon sa sinasaka kong lupa. Meron ditong kamote, tapos may sitaw din. Marami yan. At saka ito, papaya. Salamat ho, Chungberto. Ngayon, kumusta ka naman dito, Gina? Bah, nangangayayat ka yata. Mukhang pagod na pagod ka mag-alaga ng panganay mo. Lagi ho kasing puyat. Kumusta naman si Fernan? Mabuti naman po. Sapat ba naman ang kinikita? Mukhang nag-i-kaos kayo. Sabi ko naman sa iyo, kung nahihirapan kayo rito, pwede kayong tumira doon sa lupa natin. Magtayo kayo ng bahay doon, tapos magsaka kayong dalawa. Imposibleng hindi kayo mabuhay doon. Presko pang hangin. Kasi ho ayaw ni Fernan na doon kami manirahan sa atin, Chong. Gusto niya rito sa malapit sa mga magulang niya. Bakit? Ano ba na itutulong sa inyo ng pamilya niya? Chong. Baka nga si Fernan pang sumusuporta sa kanila. Tama ba ako, Gina? Gina, may balita ko, medyo malaki-laki ang sahod ni Fernan ngayon. Dahil sa ibang departamento na siya naka-assign. Oo po, Nay. Awa ng Diyos. Baka naman maaaring pahiramin mo muna ako kahit 5,000 dyan. Ha? Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Ano hong gagawin niyo sa 5,000? Birthday ni Ryan sa darating na linggo. Gusto ko sana maghanda ng kahit simple lang. Para naman maimbitahan niya yung mga katrabaho niya. Maghahanda kayo? Naku,
Si Fernan nga hindi naghahanda pag birthday niya kasi nagtitipid kami. Aba, Nay, alam niyo ba na hindi pinupulot ni Fernan ang pera? Pinaghihirapan niyang kitain yung kakarampot niya sweldo. Kulang na kulang pa nga yun sa aming mag-anak. Aba, Gina, ano karapatan mo pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Di pa nga ako kayo nakapagbabayad ng mga hiniram niyong pera eh. Si Ryan, may babayaran pa sa amin. Yung nakuha niya nung pinaayos niya yung motorsiklo. May gana pa kayong gumastos para sa handa ng anak niyo? Samantalang si Fernan, halos maganda kuba na sa pagtatrabaho. Eh, sumasobra ka na eh! Hoy! Baka nakakalimutan mong nanay ako ng asawa mo. May karapatan ako sa kinikita niya. Ano yun? Nung wala pa siyang asawa. Eh ngayon may pamilya na siya, ako nang may karapatan sa pera niya dahil ako ang kanyang asawa. Abay, kami na dapat ang prioridad niya at hindi kayo. Nay, pagpasensyahan niyo na po si Gina. Eh, ang sama pala ng ugali ng asawa mo eh. Kung alam ko lang, hindi ako pumayag na ikasal kayong dalawa. Kala mo kung sino? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko naman hihingin. Hayaan niyo na, hayaan niyo na. Hayaan niyo at kakausapin ko si Gina. Siya nga pala. Ito po, ayan. Pasensya na kayo dyan, ho. 2,000 lang ito. Oy, Ryan. Pasensya ka na. Konti lang ang handa mo ngayon. Okay lang, kuya. Salamat pa rin. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako regular sa trabaho ko eh. Kaya konti pa lang ang sweldo ko. Ayos lang. Bawi ako pag na-regular ako, kuya. Basta, pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo para ma-promote ka kagad, ha? Magsikap ka. At wag na wag ka mag-aasawa ng babaeng gaya ng asawa ng kuya mo. Bakit mo naman pinagsabihan ng ganun si inay? No? Alam mo na matanda na yun. Dapat inunawa mo na lang. Ako pa ngayon ang mali, Fernan. Hindi sa ganun. Gina, ang sinasabi ko, dapat pagpasensya mo na lang siya. May alta presyon yun. Oh, paano kung inatake siya sa galit? Ganun na lang pala palagi? Ako na lang lagi ang magpapasensya, ha? Teka nga muna, bakit ba parang ang init ng dugo mo sa pamilya ko? Hindi mainit ang dugo ko sa kanila. Eh, ano yun? Ang kinasasama lang ng loob ko, yung pagiging masyadong pakialamera ng nanay mo. Magdahan-dahan ka ng pagsasalita mo. Nanay kong tinutukoy mo. Ay ako, ano mo ko, ha? Ayos lang ba sa'yong gawin ako tau-tauhan sa loob ng posporo ng nanay mo? Ano ba ako sa bahay na ito? Wala ba akong karapatang magdesisyon at manindigan sa pinaniniwalaan ko tama? Gina, Pero yung asawa mo ko. Hindi ang kapatid mo, ang nanay mo, ang dapat mong kinakampihan, kundi ako na asawa mo. At higit sa lahat, hindi na silang prioridad mo, kundi kami na ng anak mo. Ngayon, kung gusto mo pala na patuloy na suportahan yung pamilya mo, ay di sana hindi ka muna nag-asawa. Oh, kumusta, Gina? Naku, nakakapagod ho, Berto. Pero na pagtatanto na kailangan niya ng baguhin yung mga prioridad niya sa buhay, patuloy siyang magagapo sa pagsuporta doon sa kanyang nanay at mga kapatid. Oh, mabuti na lang, matapang kang babae. Kailangan ho yun. Mas mainam na itong ganitong buhay dito sa probinsya. Kaysa naman magtiis ako sa Maynila. Nagkakaroon lang ako ng kasalanan doon. Hindi naman ako pala sagot dati eh. Pero dahil doon sa nanay ni Fernan, naging masama ang ugali ko. Gina? Sino kaya ito? Gina? Gina? Fernan? Patawarin mo ako. Bumalik lang kayo sa bahay. Hindi ko na kaya yung pangungulila sa inyo.
Hindi na ako babalik sa bahay na yun. Ngayon, kung gusto mong makasama uli kami ng anak mo, dito ka manirahan. Pero kung hindi mo kayang iwan ang nanay mo, matatanggap ko. Gina, Kung kaming mahalaga sa'yo, kami ang unahin mo. Kami ang gagawin mong prioridad. Wala namang masamang tumulong sa mga magulang mo. Pero sana, huwag kami ang iyong isakripisyo. Huwag kami ng anak mo. Dahil sa katunayan, kami na ang iyong pamilya. Nag-resign si Fernan sa trabaho at nanirahan kasama kami sa probinsya. Ngayon, 2 na ang anak namin at masaya kaming namumuhay sa loob ng isang bubong. Alam niya na ngayon kung sino ang dapat niyang gawing prioridad. Sa mga kagaya kong misis dyan, responsibilidad nating tulungan ang ating mga asawa na maunawaan ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Dahil gano'n naman ang mag-asawa, magkaramay at magkasangga. Ako si Gina at ito ang aking buhay. Hindi ang ina o kapatid ang prioridad ng isang mister o ng isang misis, kundi ang kanilang asawa. Baka nagsiganap June Martin Legaspi, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Gina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Production Assistant Anching Cruz, Creative Consultant Phil Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.